Spirit of the Coin Game. Grade 5 kami noon at lunch break. 5 kaming magkakaibigan, ako, si Bianca, Alan, Marie at Jericho. Mga hindi nila tunay na pangalan. Maganda si Bianca at halatang may lahi itong banyaga. Maputi, matangos ang ilong, matangkad at masayahin na may magandang ngiti. Pagkakamalan mo itong modelo dahil suki ng mga beauty contest. Lagi itong muse simula nang nalipat sa aming section. Si Alan at Jericho naman ay magkapatid na transfer student galing ng private school at lumipat lang sa public. Si Marie naman ay kagaya kong simpleng mag-aaral at mabuting kaibigan. Kapwa malalayo ang mga bahay namin sa paaralan kaya nagbabaon kami ng pananghalian para makatipid. Sabay-sabay kaming kumakain ng baon naming pananghalian nang nagmungkahi si Bianca. Nasubukan daw namin mamayang uwian sa hapon na laruin ang Spirit of the Coin. Sabi ko naman, di ba nakakatakot yun? Ang sagot nila sa akin, oo, pero subukan pa rin daw namin. Sabi ko na lang, sige, sama ako sa inyo pero manonood lang ako ha. Mga bandang 5 PM ay uuwian na nga namin at ayon sa napagkasunduan ay magkikita kaming magkakaibigan sa aming silid-aralan pagkatapos maglinis ng mga cleaners sa araw na iyon. Saktong uwian, umaalis ang aming guro at hindi na hinihintay na matapos ang mga cleaners kaya walang sisita sa amin kung sakali. Umupo kaming 5 sa sahig at kumuha ng isang buong papel si Bianca. Samantalang si Alan naman ay kumuha ng piso sa kanyang wallet. Habang nakaupo ay pinagmamasdan ko sila sa kanilang ginagawa. Sa isang buong papel ay sinusulat ni Bianca ang yes, no, and go sa ibabaw. Tapos, simula sa letter A hanggang Z sa baba ng papel. Lahat ng nakasulat ay binilugan niya na kasing laki ng barya. Pagkatapos niya magsulat ay muling may kinuha si Bianca sa kanyang wallet. Papel na may nakasulat na mahabang mga Latin na salita. Ano ba yung nakasulat dyan, Bianca? At hindi ko maintindihan. Pag-uusisa ko. Bago tayo magsimula ay manalangin muna tayo at isa ito sa babasahin natin habang magkahawak ang mga kamay natin. Hala, ayaw ko sumali dyan sa mga kalokohan nyo. Naku, paano mo mararanasan kung hindi ka sasali? Sige, susubukan ko pero baka hindi na tayo makauwi nito. Umayos ka, Bianca ha? Makakauwi tayo, basta sundin mo lang ang sasabihin ko. Si Bianca ang nag-lead ng prayer na Latin. Nilagay niya ito sa harapan namin habang nakaupo sa sahig at nakaikot ng pabilog. Nasa harapan namin ang papel na may mga letra at nakapatong dito ang piso. Habang sa isang gilid naman ang isang papel na babasahin ni Bianca. Naghawak-hawak kami ng kamay at nagsimula nang manalangin si Bianca habang nakapikit ang aming mga mata. Pagkatapos manalangin ay bumitaw na kami sa pagkakahawak at ipinatong ang hintuturong daliri namin sa barya. Tinatawagan ko ang mga kaluluwa sa lugar na ito at kung inyong mamarapatin ay nais namin kayong makausap. Meron bang kaluluwang nakarinig sa amin? Nagsimulang gumalaw ang barya at tinungo ang salitang yes. Nanindig ang aking mga balahibo dahil gumalaw ang barya. Pero naisip ko baka ginalaw lang ng mga kasamahan ko. Pero halata sa mukha nila Alan, Marie, Jericho at Bianca ang pagkagulat. Nagsimula na ngang magtanong si Bianca kung ano ang pangalan ng kaluluwang kausap namin. Gumalaw ang piso at bumuo ng isang pangalan. Para akong nangihina sa mga nangyayari. Pero sabi ni Bianca ay huwag na huwag daw namin tatanggalin ang aming kamay doon sa piso na hawak namin hanggang hindi pumapayag ang kaluluwa. Tinanong din ni Bianca kung ano ang kinamatay ng kaluluwa na nakausap namin at sumagot din ito na nahulog sa gusaling pinapasukan namin. Dahil sa mga letra ay makakabuo ng isang pangungusap sa pamamagitan ng piso.
hanggang sa hindi na mapakali ang iba naming kasama. Aalis na daw sila at isa-isang tinanong ni Bianca sa kaluluwa kung maaari na bang umalis sila Alan, Marie at Jericho. Sumagot ang kaluluwa ng yes. Kami na lang ni Bianca ang naiwan sa pagkakahawak sa barya. Maraming kaluluwa ang tinawag ni Bianca hanggang sa nagtanong siya muli, maaari na ba akong umalis? Subalit hindi yes ang tinapatan ng piso at tinungo nito ang no. Nagtanong ulit si Bianca kung maaari na bang umalis si Epoy at ang sagot ay yes. Nakaramdam ako ng pagkapanatag nang payagan ako ng kaluluwang bumitaw sa barya. Ngunit takot naman para kay Bianca na tila ayaw pang paalisin ng kaluluwa sa pagkakahawak sa barya. Sabi ko sa kasamahan ko ay huwag namin iwan si Bianca mag-isa. Maggagabi na noon at sigurado mapapansin na kami ng gwardiya ng paaralan. Wala nang ibang pagpipilian kundi magtanong dahil mag-isa na lang si Bianca sa laro. Tinanong niya ang kaluluwa kung bakit siya namatay. Ang tugon naman niya dito ay pinatay daw siya. Para siyang naiiyak at biglang nabitawan ni Bianca ang piso dahil na rin sa pangangawit ito at sa sinagot ng kaluluwa sa tanong nito. Hindi na niya natapos ang laro. Tumakbo na kami pauwi sa sobrang takot. Simula noon ay nagbago na si Bianca at madalas ng balisa. Napansin na rin ang madalas nitong pagliban sa klase. Sa aming pag-aalala ay kinausap namin siya isang araw kung bakit ganun ang mga kinikilos niya. Sumagot lamang ito ng naririnig at nakikita ko na sila. Napagpasyahan naming ipaalam ito sa aming guro at nakarating na rin ito sa nanay ni Bianca. Sa una ay napagalitan kami at napagsabihan na bakit namin yon ginawa. Hindi nyo dapat pinanghimasukan pa ang pagkausap sa mga kaluluwa, lalo na't mapanganib ito sa inyo ng mga bata pa lamang. Sana hindi na ito maulit. Pagtango na lang ang aming nasagot habang nakayuko at nagsisisi sa aming nagawang kasalanan. Tinanong ng nanay ni Bianca kung nasaan ang ginamit na barya sa Spirit of the Coin upang padasalan ito sa pari. Ngunit, sumagot naman si Bianca na inihagis nito ang barya sa fish pond ng aming eskwelahan. Sa pag-aakalang lulubayan na siya ng mga kaluluwa kapag wala na sa kanya ang barya. Ngunit nagkamali ito at patuloy pa rin ang pagpaparamdam sa kanya. Malawak ang fish pond na iyon at mahirap nang matukoy ang kinaparoonan ng barya. Napagpasyahan ng aming guro at nanay ni Bianca na padasalan sa pari at pausukan ng insenso ang buong gusali na kinabibilangan ng aming silid-aralan kung saan ginawa ang Spirit of the Coin. Tumigil na sa pagpaparamdam ang mga kaluluwa ayon kay Bianca. Ngunit lumipat siya ng paaralan pagkatapos ng taon na yun. Marahil ay hindi tuluyang nawala ang mga pagpaparamdam at permanenteng nabuksan ang third eye ni Bianca. Simula noon ay nawalan na kami ng balita sa kanya pero pinagdadasal ko na sana ay nasa maayos siyang kalagayan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Subscribe!